Speaking, mahirap ang speaking sa PTE. Okay, kaya inuuna ko talagang i-discuss ang speaking. Unahin natin ang speaking. Mahirap ang This speaking. meeting is being... Maraming discussion ng speaking. Ha? Kaya ito. Ah. Okay lang dito yung this meeting is being recorded. Oo, yan. Okay. Oh, nire-record ko talaga yan. Okay. Nire-record ko yan kasi para pwede yung balikan. Okay. Pwede mong balikan yung discussion kasi pinapost ko to sa YouTube ko pero sa YouTube ko naka-private siya. Okay. So isi-send ko sa iyo yung link, ikaw lang makakapanood. Hindi mapapanood ng ibang tao. Private siya. Okay? Okay. Ayan ha. Unahin natin speaking kasi ito yung pinakamahirap talagang speaking sa PTE. Sa IELTS kasi, ang speaking ng IELTS, 15 minutes lang. Pinakamahaba na yung 15 minutes sa speaking ng Yes, IELTS. sir, I experienced that. Kaya lang, ang speaking ng PTE, 54 minutes to 67 minutes. 54? Isang oras. 54 minutes. To 67, mahaba Yan, PTE speaking tayo, mahaba to. Ito yung band score natin, ito yung requirement natin na punto. So dito tayo kasi nandito kayo, ito yung requirement Ayan Sa dito. speaking. Oo. 59. Dito tayo ha. Kasi kung sa IELTS pa yan, nasa ano yan Nasa Number 6. 5.5. Number 6 ba? 6 ka, CLB. Itong number CLB 6. naman kasi, itong CLB, Canadian yan. Canadian Language Band. Band scoring yan ng Canada. So, ito naman yung sa PTE. Okay? So, sa PTE, dito tayo. Kung IELTS pa yan, nasa 5.5 yan, IELTS. Yan. 5.5. 5.5 na IELTS band scoring yan. Okay, kasi PTA dito ka. So, 50, 60. 60 tayo. Target natin dyan, 60. So, kung dito mo sa 6, gano'n talaga siya. Tignan mo sa 6, 59. Kasi 58 tayo, di ba? Dito tayo, 59, 60, 59, 59. Yan yung limit. So, dyan tayo kukuha. Yan, dyan ko sa ito. Yan, para may guide ka. Okay? So, ito yung PTE speaking. So, PTE section, it is very important to first understand and familiarize yourself with the test format. Ano ba yung mangyayari sa test? Students get a variety of questions that must be solved within 54 to 67 minutes. Yes. 67 minutes. Mahaba, di ba? 54 to... Depende siya kung ilang questions kasi meron kasing 8 parts ang speaking. 8 parts. 8 parts ang speaking. Madami. 8 parts. Okay? So, tingnan natin kung ano yung mga parts ng speaking test. PTE sa computer-based. Lahat ng test ng PTE, computer-based So, mabilis ka ba mag-computer? Yun lang. Medyo matama ako na ako sa typing. Mabagal. Magpa-practice ka niyan. Kailangan mo practice. May laptop ka naman dyan na pwede pag-practicean. Wala nga Kailangan mo practice niyan. Bakit? Kasi merong listening May listening. Sa listening kasi, makikinig ka, magta-type ka ng answer mo. Hindi katulad sa IELTS. Ang IELTS may written no? May IELTS. kumuha kami noon written May paper test kasi yung IELTS. Ito kasi wala. Computer kasi lahat to. Kasi nakakwento sa akin kailangan tawag doon, mabilis pala ang typing kasi tumagal yung oras. Mabilisan to. Mabilisan to Kaya dapat mag-practice ka ng mag-type. Yun. Kailan mo pa plano mag-take ng test? This coming sana October October. So, August pa ngayon. So, pwede. So, meron ka isang buwan na mag-practice mag-type. Mag-type. Importante talaga yan. Gaya ng mga estudyante ko sa Israel, kasi marami ko estudyante sa Israel, mga nurse, mga caregivers. So, yung iba doon, siyempre, matatanda na rin, 55 years old, ganyan. Hirap din mag-type kasi hindi sanay. Hindi marunong mag-computer. Pero practice ko talaga. Sabi ko, mag-practice kayo kasi 1 month pa naman ang review natin. Practice kayo. Di nag-practice. Pumasa sa IELTS. Kasi computer test. Sa Israel kasi, computer test lang doon. Walang paper test. Sa IELTS.
Wala silang choice doon. Kailangan talaga mag-practice. Mag-computer. Kung hindi, wala, babagsak. Bagsak. So importante na mag-practice ka talaga. Okay? Sige. Walang choice. Walang choice. Walang no choice. Walang choice walang choice. Sige. Yun. Computer-based, calculated on the partial credit method, therefore familiarizing with the format is not sufficient. Understanding the scoring criteria is also important. Empathizing the evaluation criteria by using the PTE. Ito, ano lang naman to kung paano gawin yung PTE. Ito papakita ko sa iyo. So, ito yung scores na ibibigay sa inyo paano kayo bibigyan ng scores sa speaking ng PTE. 4 yan. Okay, 4. Tatanda mo yung 4 na yan. Ito yung dapat mo pag-practice na mabuti. Unang-una, yung oral fluency. Ano ba yung oral fluency? Yung oral fluency is dire-diretso ka ba mag-English? Dire-diretso ka ba mag-answer? Kung read aloud ba yan, dire-diretso ka ba magbasa? Kasi may read aloud tayo na part sa speaking, read aloud. Ibig sabihin, merong mga sentences doon, babasahin mo yon. Dire-diretso ba yung pagbasa mo? Tama ba yung pagbasa mo? Okay, fluency yan. Pronunciation, kasi speaking to, Kailangan yung pagbasa doon, malakas ba yung one? Mamaya, discuss natin yan pagdating natin doon sa oral fluency. Kasi ito, ano pa to, mga criteria pa to kung paano kayo bibigyan ng score. Okay, so pagdating natin doon, di-discuss natin yon. So pronunciation, unang-una again, yung oral fluency, dire-diretso ka ba mag-English? Pangalawa, yung pronunciation. Hindi naman kailangan na talagang American accent ka or British accent ka Okay. Basta yung natural accent. Natural accent lang, importante maintindihan ka. Importante maintindihan ka kasi mamaya masyado ka nang ginagaya mo ibang accent, hindi na naman maintindihan. Di ba bagsak ka pa rin? Di ba? Bagsak ka pa rin. Basta natural. Natural accent lang, importante diyan maintindihan kasi computer pag hindi ka naintindihan ng computer, patay. Okay, so dapat natural accent, importante maintindihan. Okay, so una-una, oral fluency, pangalawa yung pronunciation. Pangatlo, content. Yung laman. Yung laman. Pag question, laman mo yung sinabi mo, laman ng answer mo. Kung oral fluency, laman kung ano ba yung kung read aloud, laman kung tama ba yung binasa mo. Yan ang content. Baka mamaya kasi iba yung nandun na babasahin, iba naman yung words na sinasabi mo. May binawas out of topic na. Diba? Out na. Deduction kasi may dinagdag ka, may binawas ka, so deduction siya. Okay, so yan ang tinatawag natin na content, yung laman. Tapos grammar and vocabulary, importante to. Lalo na doon sa mga magsa-summarize ka kasi meron kasi dito na mga conversation na kailangan mo i-summarize. Tapos meron mga describe image, yung picture i-describe mo. So dapat tama ang grammar mo doon. Tama yung vocabulary gagamitin mo. Pag mali ang grammar, deduction. Pag mali yung vocabulary ginamit, deduction. So dapat mag-improve mo to Ma-improve mo to. Mahilig ka ba magbasa? Tinatry ko na magbasa ng English. Yan So, kailangan na yan. Kailangan mo na talaga yan. Kung mag-take ka ng test sa October, kailangan mo na talaga yung practice yan. Basa-basa na. Okay? Sabi ko nga kay Jenner na magbasa ka ng mga English dyan. Marami naman sa Google. Mag-search kayo sa Google. Basa. Tapos i-record mo yung sarili. Record yung sarili nyo. Basa ka. Record mo sarili mo. After mo i-record, i-play mo, panoorin mo, tapos pakinggan mo, tapos tingnan mo yung binasa mo kung pareho ba. Di ba? Okay. So practice na siya. Makikita mo, may mali pala. Practice na siya. Ayan na. So yun yung 4 na criteria sa speaking. Yun yung 4 na bagay na bibigyan kayo ng score. Oral fluency. Oral. Okay. Pronunciation. Yung content, yung laman ng sagot mo, tapos yung grammar and vocabulary. Yung 4 na yan. Tag 25% yung 4 na yun. Kaya 100% yan. Okay? Ayan. So punta tayo dito. Punta tayo sa speaking format. Unang-una sa speaking, yung personal introduction. 8 to lahat. 8 ang parts ng speaking test. So personal introduction. 8 parts siya. 8 parts yan. 8 parts ang speaking test.
Okay? Personal introduction, siyempre, personal sa sarili mo. About yourself. Okay? Yeah. 25 Kailangan seconds ba to prepare. habaan? Hindi, mamaya may format tayo dyan. May format tayo. Kasi 30 seconds lang siya eh. Lahat Ilan yan, lang? may time limit. May time limit lahat yan, ha? May time limit lahat. Okay? 25 seconds. 25 seconds ang preparation. Okay. Tapos, 30 seconds to record. Ibig sabihin, 30 seconds yung pagsasalita mo. Pero itong personal introduction, wala siyang grade, wala siyang score. Okay. Walang score yan. Okay. Pero yung personal introduction mo, pina-forward nila yan dun sa mga examiner. Okay. So, kaya dapat, dyan pa lang sa personal introduction, galingan mo na. Kasi pina-forward sa mga examiners yan eh. Okay, lahat Okay. ng test mo dyan sa sa PTE, lahat ng test yan, recorded yan lahat. Okay. Naka-record lahat yan. Kaya yung mga examiners, pwede lang pakinggan ulit. Okay? Reviewin. Reviewin. Kasi, bakit siya naka-record lahat? Lahat ng test sa PTE, naka-record lahat yan. Bakit naka-record? In case na merong magreklamo kung bakit mababa ang score nila. Tapos, in Okay. case, magpapa-rescore sila. May rescoring kasi tayo sa PTE. So, magpapa-score ka ulit, rescore. So, ang tawag doon, rescore. Pero may bayad. Yun ang Rescore. problema. Magpapa-rescore ka, kaya lang may bayad. Magbabayad ka. Paano ang para-score na yun? Anong gagawin? Mag-retake uli? Hindi ka magre-retake. Magfa-file ka Ano? lang ng rescoring. Ibig sabihin, pag parang nag-file ka ng rescoring, i-double check nila yung record, yung recording. Okay. Double verify sila. Sila na magbe-verify. Sila na magbe-verify. Yan ang Okay. tawag na rescoring. Okay, rescoring ang tawag. Kumbaga, kung 1 puntos lang hinihingi mo, yun, pwede ka doon. Pwede ko naman. paparescore Okay, mo. bayaran yun. Uy, parang kulang. Sige, paparescore ako. Halimbawa, kailangan ko 58, 56 lang yung mga command. Pwede yun. Pwede mo ipa-rescore. Mahila pa. Baka mahila pa. Ang maganda kasi yan sa rescoring, yung score mo, kung ano yung unang natanggap mong score, hindi siya pwedeng bumaba. Ay, ganon. Hindi siya bababa. Dalawa lang yan. Dalawa lang ang Baka yun ang iniisip. mangyari. Baka iniisip ko baka pag nire-score, lalong bumaba pa eh. Hindi, dalawa lang yan. Dalawa lang mangyayari dyan. Either retain siya, kung ano yung score mo una, yun lang din. Or tumaas siya. Yun. Yun lang. Maganda. Kaya lang, hindi ko na lang, may bayad. May bayad pa rin Hindi, siya. okay lang. Kung talagang, kumbaga, ka na lang. Di ba? So, okay lang, at least, di ba? So, yan ang una natin, yung personal introduction. Mamaya, may format tayo kung paano gagawin ang personal introduction. Okay? Okay. After ng personal introduction, yung read aloud. Read aloud. Meron dong text sa screen na babasahin mo. Dapat, ang binasa mo, tama lang kung ano yung nandoon. Yan ang read aloud. So, yan ang una yung di-discuss natin, yung read aloud after ng personal introduction. So, personal introduction tayo ngayon, di-discuss natin yan after na to. Tapos next meeting sa Sunday, ito ng read aloud. Okay? So, read aloud, 5 to 7 questions yan. Ibig sabihin, mayroong mga text doon na unang text, babasahin mo. After nun, lilipat naman sa kabilang text. Basa ka ulit. After nun, lilipat naman sa kabila. Ibang question naman, basa ka ulit. Ibang question naman. 5 to 7 questions yun. Marami. Marami. Tapos 30 to 40 seconds to prepare. Speaking time varies based on the prompt. Kung mahaba yung prompt, di ba? Mahaba din yung speaking time mo. Okay, usually 40 seconds ang speaking yan. In general naman yan, kung sakaling halimbawa, dito ka kumuha o sa Pilipinas, so pares lang ang format. Parehas lang yan. Walang pinagkaiba yan. IELTS, ganun din yan. Kumbaga, ganun din. International yan. Standard yan. International. Pareho yan lahat. Walang pinagkaiba yan. Kaya kahit saan ka pa mag-take ng test, ganun lang yan talaga. Hindi, merong narinig kasi, mas maganda doon dito sa, kasi sa Pilipinas, masyadong maigpit. Mahigpit kung ano ka ha. Kung IELTS, iba yung IELTS kasi yung IELTS kasi tao talaga ang examiner natin sa speaking. Dito, computer to lahat. Eko talaga yan. Ito PT, computer to lahat eh. So may pagkakaiba sa IELTS kasi yung IELTS kasi ang examiner sa speaking tao. May ba sa atin yan? May PTD sa atin yung meron, syempre. Yung exam.
Meron, lahat Okay. yan meron. Sa Pinas, meron lahat Okay. yan. PTE, IELTS, TOEIC, meron lahat yan. Oo. Meron Meron lahat lahat yan. yun. Oh, international kasi yung mga test na yan. Ha? Yung mga international test, meron Mm. talaga yan. Sa online ka na lang magpapabook niyan. Online ka booking talaga yan. Online ang booking lahat. Okay. Tapos, pag Okay. nag-take ka ng test, pupunta ka dun sa testing center. Venue. Sa venue ka. Lahat ng test, sa venue talaga yan, lahat ng test. Okay? Okay. So, read aloud, Okay. 5 to 7 questions. Oh, mahaba siya kasi 7 eh. 5 to 7, mahaba na. Mahaba na. So, dyan pa lang, medyo mahirap na yan. Sa kung ninyo, sa kung ninyo, mas makon ang anong mas mahirap, yung pagkuha ng IELTS o PTE? Actually, halos pareho lang naman sila. Kaya lang, ang kaibahan, medyo Okay. mahaba ang PTE. PTE, yun. Mahaba yung Ang speaking pagkakaiba niya. nila. Kasi ang speaking ng IELTS, 15 minutes lang. Mas madali kasi ang speaking ng IELTS. One-on-one ko yun eh. One-on-one Oo. Ganun din naman. One-on-one naman kasi ito lahat. Mas madali ang speaking ng IELTS. Pero, mas mahirap ang reading. Reading. Di ba? Pareho kasi ito, may writing. Pareho may writing to eh. Parehong essay ang writing nito. Sa IELTS, may essay. Dito sa PTE, may essay pa rin. Sa writing. Yun. May listening pa rin. Sa IELTS, may listening din. Ito, may reading. Sa IELTS, may reading din. Kaya lang, yung reading ng IELTS, mahirap. Pero yung speaking ng IELTS, madali. Ang speaking naman ng PTE, mahirap. Mahirap. Yan ang pinagkaiba na. Kasi sa speaking pa lang dito, papatayin ka na dito sa speaking. Sa PTE. Bugbog ka dito. Marami to. Sasabi ko sa marami to. Tingnan mo. Sabi nyo, 8 parts eh. 8 parts sabi nyo. 8 parts. Dito pa lang. Tingnan mo, sa read aloud. Una pa lang yan. 5 to 7 questions na. Overall, ang PTE, ilang oras yan? Yung overall? 20, 1 hit lang ba yan? One schedule lang? One schedule lang yan. Isang araw lang yan. Isang schedule lang yan. So, mga around, kasi yung listening, ito, mga around 3 hours. Ganun din. Around 3 hours. Overall? Overall. 3 hours? Okay. Overall. Ang IELTS, ganun din naman. Overall, mga 3 hours din. Yes. Kaya lang, ang pinagkaiba nga lang nila, yung sa speaking tsaka reading. Ang listening tsaka halos parehas lang naman ang listening nila tsaka writing eh. Doon lang magkakatalo sa yung speaking. Yung reading dito, medyo okay? Medyo okay siya. Depende pa rin sa background sa English ha. Depende sa background mo kung magaling ka mag-English o madali lang din yung reading nito. Kaya lang mahaba. Ito, una pa lang tayo, read aloud pa lang, 5 to 7 questions, mahaba na yan. Okay, 5 to 7 na yan. After ng read aloud, kasi merong personal introduction, read aloud. Yung pangatlo dyan, yung retail lecture. Repeat sentence. After dyan, retail lecture. Repeat sentence. Ano ba yung repeat sentence? May sentence doon. May sentence. Makinig ka muna. Makikinig ka doon sa may recording. Papakinggan mo yung recording. Okay? Tapos, i-repeat mo kung ano yung sinabi ng recording. Wow. Exactly. Sinabi niya. Exactly. Kung ano yung sinabi niya. Ganyan ang repeat sentence. Paano malalaman kung ikaw na? Ikaw lang naman mag-isa doon. May magkakon ba? Dire-diretso yan. Yung sa speaking test. Pagkatapos niya magsalita, yung napanggas, ikaw na. May beep yun, may beep sound. Okay? Di-discuss natin yan. Pagdating natin dyan, di-discuss natin yan. Ano muna to? Yung kung ano yung mga test, saka yung mga ano muna. Yan. So, 10 to 12 questions. So, marami siya. Dami nga. Ito, 5 to 7 questions, 10 to 12 questions. So, personal introduction, read aloud, tapos repeat sentence. Okay? After nyan, yung pang-apat na is describe image. Ito yung medyo mahirap talaga. Tapos 5 to 6 questions pa. Ito kasing sa describe image, meron kasing picture doon papakita eh. Pwede siyang picture ng tao. Pwede siyang bar graph. Line graph, pie chart, pwedeng table, pwedeng diagram, pwedeng mapa. I-describe mo yun. Okay. For ilang minutes? 25 seconds? 25 seconds ang preparation, 40 seconds ang pagsasalita, ang speaking.
May preparation. May preparation, 25 seconds. So isipin mo, bibigyan ka ng bar graph. Bigyan ka ng bar graph. Dapat mag-prepare ka ng 25 seconds. After 20, dapat ma-describe mo yung bar graph. Yun. Oh. Marami yan. Kailangan. 5 to 6 yan. 5 to 6 yan. Pero siyempre, may format tayo dito, ha? May format. Sabog. Para hindi ka hindi ka mahirapan. Mahaba siya pero may format naman tayo so hindi ka pa rin medyo mahirapan. Pag nasanay ka na, madali lang siya. Okay, pag nasanay ka na, madali lang siya. Alright, so apat na. Personal introduction, read aloud, repeat sentence, describe image. Describe image. Okay. Panglima is retail lecture. Ito na, retail lecture. So merong mag-uusap-usap doon. Candidates are required to retell the lecture in their own words after listening to or watching a lecture on the screen. So meron doon magsasalita, papakinggan mo, tapos after that, sasummarize mo yon. Ano ba yung sinabi doon? Oo. Dalawa. Niya. Oo, sasummarize mo yon. 2 to 3 yung lecture. After na isang lecture, after mo mag-summarize doon kung ano yung sinabi niya doon, lipat naman sa isang pangalawang lecture. Kikinig ka ulit. Tapos, sasabihin mo ulit kung ano yung tungkol sa lecture. After nun, lipat naman sa isang lecture. Mahaba siya. Mahaba to kasi ang preparation niya 60 to 90 seconds. Ayan 60 to 90 ang listening. Kasi makikinig ka dun sa lecture. Tapos, 10 seconds to prepare. Sa-summarize mo siya, 10 seconds to prepare. Tapos yung speaking mo, 40 seconds. Kada lecture. 3 lectures yan. Maikli, mahaba. Mahaba, di ba? Mahaba siya. Ilan na yun? 5 na. 5. Personal introduction, repeat sentence, tapos, ano yung pangatlo? Read aloud, repeat sentence, describe image, read lecture. Read lecture. Panglima, pang-anim, answer short question. May mga question dyan. Candidates are required to listen to the question and answer them in one or a few words. Yun. Sasagutan mo kasi short answer yan So may question, sasagutan mo yung question. Medyo madali lang to kasi questions lang naman to 5 to 6. 5 to 6 question. So yung question yan, 3 to 9 seconds, response 10 seconds. So maikli lang siya. Okay? So ang pag-answer niyan, maikli lang talaga pag-answer mo. Either 1 word, 2 words, 3 words. Ganyan lang pag-answer. Typing na yan, typing, answering. Wala yan. Answer lang yan. Speaking yan. Speaking to lahat. Okay. Speaking to lahat. Hindi discuss natin. Speaking lahat to. Walang typing dito. Speaking lahat to. Okay. 6 na, di ba? 6 na yon sa speaking. 6 na sa speaking. So ito, short answers lang naman to So madali lang to. Pampito. Ano yung pampito? Ito yung bago kasi ano lang to Kailan lang ba to nila nirelease? 2025 lang to. Dinagdag. Dagdag pa. 6 lang sana, yung 6 na yun. Kaya lang last year, dinagdagan nila ng 2. Ano yung 2 dinagdag nila? Itong summarize group discussion. So may 3 kasi mag-uusap na tao, may 3 mag-uusap-usap yung 3 tao, tapos isa-summarize mo yung pinag-usapan nila. Ang problema niyan, 3 yung recordings niyan. 3 recordings na 3 taong mag-uusap-usap. Makatsap mo yung pinag-uusapan nila. Dapat makuha mo yun. Makuha mo yung pinag-uusapan. Unang recording, may 3 mag-uusap. Dapat makuha mo yung pinag-uusapan nila. Tapos sa-summarize mo yun. 3 session yun. 3 session. 3 session. After nun, lipat na naman sa isa. Lipat naman sa isa. Di ba? Okay, ito yung bago. Last year, tinagdag. Halimbawa, yung isang session, sasagutan mo na yon. Sa-summarize mo na. Sa-summarize mo na. Kasi, may timer yan. Lilipat yan. Tapos, after mo summarize, lilipat mo, may beep. Lilipat mo sa kabila yun. Okay? Okay, yan. Sige, di-discuss mo natin to isa-isa. I-discuss natin isa-isa. Okay? Ang panghuli, yung situation. Respond to a situation. Ito yung dinagdag. Itong 2 to. Last year lang to dinagdag. Ano naman to? Okay lang sana kung yung 6 lang, di ba? Madali lang yung 6 lang. Kaya dinagdagan nila nito. Dinagdagan nito. Ito yung mga naumabot doon. So ito yung mga nauna, 2004. Kasi 2005 lang ito dinagdag. Last year lang ito dinagdag. Candidates need to answer a question about a situation with an extended response after listening to and reading a description situation. So nandun yung situation, kasi may recording naman doon.
pwede mo rin basahin yung situation. After that, sasagutan mo kung ano yung tungkol dun sa situation. Okay. Read, listen plus read, 60 and 60 words. After nyan, 10 seconds to prepare, tapos 40 seconds to respond. Ano ba yung tungkol dun sa situation? Okay? Yan ang 8 part ng speaking test. Dami, no? Dami. Dami. Kasi sa IELTS, ano lang part 1, part 2, part 3 lang. Ito, 8 parts. Ang dami. Kuha mo yung mga parts ng speaking. So, sasend ko lang sa ito pala para, Okay, tandaan mo. sige. Para matandaan mo lahat na yan. Ito yung una. So, una nating ngayon, ipapractice ngayon yung personal information. Okay, para next meeting sa Sunday, di-discuss naman natin yung read aloud at saka yung describe image kasi medyo mahirap yung describe image. Okay. Kaya inuuna ko yung describe image kasi medyo mahirap siya. Mahaba kasi yung describe image. Tingnan mo yan, 5 to 6 yan, Tingnan mo yan, 5 to 6 questions yung describe image. So, ibig sabihin, 5 hanggang 6 na mga graphs yun. 5 hanggang 6 na graphs. Bar graph, pie chart, mapa. Marami. Okay, ayan. So ngayon, personal introduction muna tayo. Tapos sa Sunday, 2 discussion tayo. Read aloud saka yung describe image. Describe image. Okay, sige. So ngayon, una, in personal introduction, not scored, read aloud, repeat sentence, describe image, read a lecture, answer short question, summarize script discussion, respond to a situation. So ayan yun. Itong dalawa, ito yung bagong dinagdag noong 2025 last year. Yan. The new speaking task, summarize script discussion, respond to a situation. These are part of the current PTE academic. Yan, dalawang yan, yung bagong dinagdag. Okay, so PTE personal introduction, ito na. Ito yung pagpapractice natin ngayon. Okay, para at least may idea kung paano gawin yung introduction. So, pakibasa to para makita kung paano ka magbasa. Sige. Overview of the PTA personal introduction task. Sorry. Sige. Ulitin ko muna. Sige. Overview of the PTA personal introduction task. When you are about to start your speaking test, the first task in this test is the PTA personal introduction. In this, you need to offer information regarding yourself in a few lines. You will also get some prompts to make the base for your introduction. The duration for preparing the introduction is 25 seconds and another 30 seconds to present your thoughts. Another important aspect of this PT speaking task is that you will not be getting any score on how you perform in this. However, the recording of your self-introduction is shared with the admission official of the institute you apply for. Hence, it's your chance to create a great first impression. Ayan, sabi ko sa inyo kanina, di ba? Yung self-introduction, hindi siya scored, hindi siya bibigyan ng score. Kaya lang, sinishare siya doon sa admission officials. Ayan, binibigay siya sa admission officials. Pinapakinggan nila yon. Okay? Okay. Ayan ha, so at least, medyo practice ka magbasa talaga ha. Importante, mag-practice ka magbasa. Okay, kasi medyo mabagal pa. Ito na, personal information to include. Ayan. In PT introduction, ano ba yung kailangan mong ilagay ha pag nag-personal introduction ka. Okay, so dapat i-memorize mo na lang to para hindi ka na mahirapan. So nauna, sa basic information tayo, full name mo. Ano ba yung nandun sa passport, yung full name? Yung edad mo, ano ba yung nandun sa passport? Yung location mo, ganun din yan ha, kung saang country ka. Okay. Specify mo saang region, saang city, at saka yung country. So itong tatlong to, importante ito sa basic information. Okay. Pero hindi lang yan, syempre, kulang pa yan. Likely lang kung yan Likely lang kung yan lang. Ito pa ha. So, kailangan mo, may sample naman tayo ito, huwag ka mag-alala. Background and pursuits, sa academics naman, kailangan mo yung qualification and area of study. Kung halimbawa, ano yung natapos mo? Okay?
Kung high school graduate, college graduate, college level, saan ka nag-aral, kailangan kasama yan. Okay? Share details of any work. So, anong trabaho mo, anong current work mo. Okay, kaya dapat kasama din yan. Current, pareho din yan ha. Kung nag-aaral ka ba, nagtatrabaho ka ba. Tapos, kasama doon yung interests and goals. Hobbies mo, ano ba yung mga ginagawa mo pag free time mo. Future goals mo, bakit ka nagte-take ng PTE. Ayan pa, purpose, reason why you are appearing for the PTA exam. Bakit ka nagte-take ng PTA exam? Para ba yan sa PR mo? Para ba yan sa studies mo? Okay? Kasama yan dyan. Kasama yan sa Okay. personal information. So may sample tayo dito. Ito, template 1. Full name. Sige, pakibasa yung template natin. Sige, pakibasa yung template. Okay. My name is, ilagay ko na yung pangalan ko. Pwede. Sige. Okay. My name is Walter Umali Calda and I'm 52 years old. I am currently living in New Zealand. I have completed my secondary level School. graduation. Yeah. In Arellano University in Pasig City. Okay. What they call Andres Bonifacio High School. Okay. Now I am currently working in New Zealand as a tower structure maintainer. Okay. My studies, what yun, yung course na course? Other than, ano ba yung ano mo? Other than Ito, other than work or studies na yan, other than that, ganyan, sabihin mo ha, I also enjoy, other than okay, I was enjoy like when I have a free time, I have going some walking, jogging, or cooking. Okay. For my free time, I am taking the PT exam today to test my English skills, and as a part of our visa application. In the future, I aspire to aspire to what they call aspire to prepare to my future in this country. Ayan. Thank you. So, meron naman tayong sample dito. May sample tayo. Okay, so papabasa ko sa yung sample. Sige. So, ayan, sample. Yeah. Sample 1. Sige, pakibasa. This Hello. one of the methods Diretso ka for na, introducing yourself in the pit. Hello. Sige. Hello. My name is Swasti Jain from Delhi, India. I have recently completed my studies from Delhi International School, AIDS. I am taking the PTE test to pursue a bachelor's degree in artificial intelligence abroad. This exam is an important step in the process, and I want to prove my English skills with it. Thank you for the opportunity. Di ba? May sample na. Simple lang. So, hindi siya masyadong mahaba, ha? Hindi siya masyadong mahaba. Sige, dito tayo sa pangalawa. Pangalawang sample. May isang sample pa. Ayan, sige, pakibasa yung isang sample. Good morning. I am Dhruv Singh, and I come from Nagpur, Maharashtra. I am 19 years old, and I have completed my schooling at St. Xavier High School. I am taking the PTE test today to meet the admission criteria for a study permit to Australia. I am keen to prove my English proficiency with this test. Okay, di ba? Meron siya sample. So, alin dyan sa dalawa yung gusto mong gayahin? Sample 1, sample 2. Sasend ko sa iyo, ha? Send ko sa iyo yung sample. Sige. Sige. Tapos, isulat mo. Baguhin mo na. Isulat mo yung sayo. Yung akin na. Kasi pa-practice natin siya. Okay.
Ayan, ito yung sample 2. Sige, sulat mo yung sa'yo tapos send mo sa akin. Sige, yung sa'yo. Yung sa'yo mismo, sulat mo. Sige. Palitan mo na lang yung mga ano ha, information ha. Ito, sige, ikaw ko muna ha. Sige, Hello. sige.
Tapos na? Sandali lang, bro. Sige, sige. Yeah, okay na. Sige. Send mo na. Send mo sa Basahin. akin. Sige. Send mo sa akin. Send mo sa akin. Medyo magulo yung aking kon eh. Sige, okay lang. Sige lang. Sulat. Sige, okay lang. Send mo lang sa akin. Sige. Pipicturean. Picturean mo. Okay lang. Saan ba ang kon dito? Picture. Camera. Punta ka sa camera. Yung kon. Yung mismong camera ko, nakon? Yun sa'yo. Ano muna yan. Pwede ka mag-off muna ng camera para mapicturean mo. Kailangan mo mag-off ng camera. Yan. Share. Send mo. Sige. Sa kanyo sa Messenger? Messenger lang. Messenger. Okay. Shortcut na yung ginawa ko para mabilis eh. Sige. Okay na. Sige. Ano ko? Pero pareho to lang sa sa kinopya mo? Oo. May binago lang ako ng mga... Yung mga words, yung mga ano doon. Important information, binago mo. Sige, sige. Pakinggan kita. Sige, start. Hello, my name is Walter Umalicalda from Tarlac, Philippines. I have recently completed my high school degree in Arellano University in the Philippines. I am taking the PTA test to pursue my visa application to residing in New Zealand. This exam is an important step in the process, and I want to prove my English skills with it. Thank you for the opportunity. Ano to nakalagay mo na, visa application? Yes. I'm taking the PTA test to pursue my... Pursue my visa application? Visa application, dapat lagay mo for permanent residency. For permanent residency. Okay. Tapos, dun sa I have recently completed, tanggalin mo na yung recently. I have completed my high school. I have completed. No, I have completed. Recently, okay. Tanggalin mo yung recently kasi matagal na yan, di ba? Recently yan. I have completed my high school degree in University. My high school level lang. High school level. High school level yan. Kasi yung degree, sa college yung degree, so high school level. High school level at Arellano University in the Philippines. Kailan? Kailan siya? Yung date. Yung year lang. Pagka na yung year. In
1993. Ayan, okay. Yeah. O, yan, okay na yan. I am taking the PT test to pursue my visa application for Permanent residency. resident. Permanent Resident, residency. permanent residency. Oh. Permanent residency. Okay. Okay. Alright. Tapos, okay na yan, ha? I-memorize mo yan. Ha? Okay. Sige. Memorize mo yan. Kasi Pero next maganda ako. meeting, papaano ko yan sa'yo, paparecite ko yan sa'yo next meeting. Okay, Okay? okay. Okay. Tapos sa Sunday, read aloud tayo at saka describe image. Kaya lang, yung describe Okay, image, sige. sobrang dami nun. Kaya hindi natin matatapos sa Sunday yun. Tapos next meeting na ulit. Okay? Oh, sige. Sige. Oh, sige. 15 sessions naman tayo. Okay. 15 sessions. Okay, sige. I-discuss natin. Okay. Alright. At least Kita tayo wala. sa Sunday. No. At least may idea ka na Sunday. naman. Nababanat na ang utak. O, diba? Konting practice pa. Practice Okay. pa. Sige. Practice See you on pa. Sunday. Salamat. You're welcome. Okay, sige. Okay. Bye-bye. Okay. Okay, Bye-bye. Okay.